Welcome a super new and super you this new year. Maybelline Super BB Cream. So this will be a first impression review. Sinend sa akin ito ng Maybelline I believe last week. According to Maybelline, this is the first high coverage BB. It has SPF 50 and PA++++. Ang feature niya, it has a mineral guard filter which acts as a barrier para ma-protect yung skin natin against dirt, pollutants, etc. So this is how it looks like. Tadaan! May kasama pang notebook. Thanks, Maybelline! It has high sun protection packed with SPF 50, high coverage, and super satin finish. And color doesn't change and lasts all day. Ang shades na available is natural and medium. So I got medium. Ito yung itsura niya. So at the back, ang sabi dito, BB Bare Skin Look Now with Super Coverage. Our first advanced BB 8-in-1 benefits with ultra covering minerals offer high yet refined coverage for a flawless bare skin look. It perfectly covers imperfections, hides pores, all-day wear, blocks UV rays with SPF 50, protects skin from pollution, brightens skin, smoothens skin, and evens skin tone. So, yun yung 8-in-1 benefits nitong Super BB Cream na ito. I will be putting the price sa description box kasi hindi ako sure how much this is. So, let's open it. It's not thick, it's not thin. I think nasa borderline siya ng thick, borderline thin. It has yellow undertone. Yay! As usual, ilalagay ko muna siya on one side of my face and lagyan natin siya dito. And parang ang light sa skin ko. No problem with blending. Madali siyang i-blend. So, up close, as you can see, ang finish niya, it's matte. Kaya, yung medyo konting dryness sa aking face, nakita. Pero, it's okay. It even out my skin tone, na-conceal niya kagad yung redness sa aking face. Maganda yung coverage niya. Yun nga lang, parang ang light niya. Sa natural, ito medium. So, I believe yung medium mas darker than the natural. Do you want more ba? I think ito yung pinaka-dark. Pero tingnan natin baka mag-tone down pa siya in a while. Ang ganda ng coverage niya. I like it. Although, na-emphasize yung dryness, but okay lang yan. Madaling remedyohan yan with a moisturizer. And mamaya, I think, ano rin naman to mag-oil up yung aking face. And once na mag-oil up, matatakpan na yung dryness na yan. Smooth yung finish, lightweight. I don't feel like sticky siya sa skin. Madali lang siyang mag-set, madali siyang i-blend, and ito yung type ng BB cream na ang bilis kumapit sa skin. Kung wala naman kayong dryness sa face at naghahanap kayo ng matte na BB cream, I think you will like this one. Maganda yung coverage niya, parang coverage ng foundation. And it has SPF 50, kaya okay for everyday use. Set ako with powder. Ang gagamitin kong powder is itong Mary Kay Translucent Loose Powder. Konti lang siguro sa mga areas lang na I think mag-oil up ako agad, mag-shine up kagad. So, dito sa noo, sa nose. Okay, so for now, gustong-gusto ko yung coverage niya. Para siyang foundation. So, thumbs up ako sa coverage. Yung blemishes ko, natakpan niya talaga. Yung mga pimple marks ko. And, ayan, na-conceal niya yung dito. It has SPF 50. So, let's check kung magkakaroon ng white cast. Meron siyang SPF 50? Yes, medyo meron. Other than yung white cast, okay siya sa akin for now. Feels lightweight, hindi malagkit. It's 12:52 p.m. and I will be back later for an update. First update, 3:59. Medyo lumabas na yung oil dito sa cheeks.
Kailangan ko na bang mag-blot? Parang hindi pa naman siya ganun ka-oily. Very bells pa siya. So, nag-tone down na siya after lumabas yung oil sa aking face. Although yung dryness dito sa part na to, nakikita pa din sa malapitan. Pero sa malayo, okay naman. It looks okay on my skin. Ay, medyo nakikita ko na yung aking blemishes. Yun lang, medyo lumalabas yung blemishes ko after 3 oras or 4 hours. Bablot na lang ako para makita nyo kung gaano karami rin yung makukuha kong oil. Actually, wala pa talaga yung in fairness. Wala pa! Good job, Maybelline! Mabalik ako mamaya for my final update. 8:22 PM, final update na kasi manonood ako ng pangako sa'yo kaya kailangan tapusin ko na tong review na to. Alam niyo, hindi ganun ko oily yung aking face. Ang layo ng expectation ko. Ina-expect ko talaga na magiging oily ng bongga kasi unang-una wala naman siya sinabing matte. Tapos pangalawa, hindi naman niya kinlaim na okay siya for oily skin. Tapos pangatlo, normally, yung mga ganong klaseng BB cream, yung nasa tube, mabilis mag-oil up sa akin. Pero nagulat ako, okay yung finish niya, it's matte. And ngayon, kahit na medyo nag-shine up na yung aking face, maganda pa rin siya. Kahit sa camera, okay siya. Flawless tingnan. Tsaka wala siyang ashy, wala siyang off na color. So magbabulot muna ako. So, you can see na konti lang. Hindi ganun ka sobrang oily yung aking face. I think nakuha ko na lahat. Ito, hindi ko pa napuno yung blotting paper. I liked it. Okay siya. Nag-smoothen yung aking skin. Yung ditong part hat. Except dito sa areas na dry. So, yun. If you're using this, tapos you have dry skin, you have dry patches, moisturizer muna para mabawasan yung flake. Kasi magiging obvious talaga yung pag-flake sa skin eh. I think mas okay nga siya if ginamitan pa ng primer, ginamitan ng mattifying powder. So talagang mas lalo pa siyang magiging maganda, mas lalong magiging okay. Alam niyo, pansin ko, nitong mga nakaraang reviews ko ng Maybelline, nagugustuhan ko yung mga products nila. Although, talagang hindi ko na maiiwasan na mag-oil up, maging shiny yung aking face. Ganun talaga, tanggap ko na yun. Okay siya for everyday. Sa mga katulad ko na talagang ginagamit ko foundation kasi nga mas gusto ko yung coverage. Ito, BB cream na siya, so marami siyang benefits. Okay siya for everyday use. It has SPF 50, ano pa, saan ka pa, diba? Okay na okay siya kasi maganda yung coverage na for me. What more pa kung gagamitan ko siya ng primer, gagamitan ko siya ng mattifying powder, and a little bit of concealer siguro sa mga areas na kailangan takpan ko talaga. Thumbs up sa akin tong Super BB Cream. Isa sa mga New Year's resolution ko is magsa-sunblock na ako lagi. So, ayan. I think this one is much better kesa dun sa BB stick nila. Oo, kasi yun parang medyo makapal siya. Ito, mas okay yung blendability. Yung BB stick kasi kapag medyo pinagpawisan na, may tendency magmukhang cakey. Ito talagang kapit siya sa skin. So, I think that's it for my final thoughts dito sa Super BB Cream. And I will update you guys if I used it again with the primer and mattifying powder, and maybe show you a picture sa blog post na lang siguro. So, abangan niyo yan. Thank you so much for watching. If nasubukan niyo to and if you wanna share your experience with it, comment lang kayo sa baba para makatulong din sa iba. Thumbs up this video kung nakatulong po. Mayroon akong mga points na nakalimutan. If you wanna ask me something, comment lang kayo sa baba. Okay, maraming salamat sa panonood. See you again on my next video.